May mga pangyayari daw sa ating buhay na parang mga magnanakaw. Bigla-bigla na lang dumarating, bigla-bigla na lang nangyayari nang walang warning o wala man lang pasabi. Ano ba ang nangyari sa iyong buhay na hanggang ngayon, hindi mo pa rin naisip na pwede mo palang maranasan ang mga ganon? Hola everyone! Wala pa rin tayong on-cam video for today's upload kasi alam nyo, hindi po talaga gumagana yung mga gripo dito sa amin. Oo, walang agos ng tubig. Bakit ganun? Water district. Charot. Manawagan tayo kasi nga walang ligo ang inyong Mama Mia. So, ang buhok ko ang gulo-gulo. So, wag na tayo mag-on-cam video. Baka ma-distract pa kayo eh. Anyway, speaking of distraction, kapag ikaw may pinagdadaanan ka at gusto mong i-distract ang sarili mo na mag-mine ka ng mga di kalidad na mga produkto, ayan po ang Shop in Style. Paki-subscribe po or paki-follow ng kanilang Blue App page at syempre mag-order na rin kayo dahil itataya ko, charot na pangalan ko, ang ganda po ng quality ng kanilang mga products. Kaya go na! Huwag na nating patagalin to dahil medyo mahaba na ang intro. Eto na po ang ating tampok na kwento for today dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin expected ang mga bagay na nangyayari. Minsan, wala na rin tayong choice, kundi ang sumabay sa agos nito at hayaan ang ating sarili na madiskubre kung ano ba ang naghihintay sa atin sa dulo. Dear Mama Mia, magti-30 years old na po ako ngayon. Pero pakiramdam ko, mas matanda na ako sa edad ko. Siguro dahil na rin sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Single mom ako ng isang 6 na taong gulang na bata. Siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, Mama Mia. Kahit naman hindi naging maganda ang kwento kung paano siya dumating sa mundo ko, ay naging blessing pa rin siya sa akin. 11 years. Ganun kami katagal ng tatay niya. 11 taon na akala ko sapat na para masabi kong siya na ang panghabang buhay kong makakasama. Siya ang una ko sa lahat, Mama Mia. Hindi lang sa pag-ibig o pagmamahal, kundi sa lahat, literal. Pero natapos din kami. Higit 2 taon na ang nakakalipas. Simula noon, parang may bahagi sa akin na tuluyang namatay. Hindi na ako naghanap ng kapalit. Hindi na rin ako sumubok pa ulit sa larangan ng pakikipagrelasyon. Hindi dahil sa walang lumalapit sa akin, kundi dahil wala na akong lakas pa para muling sumugal. Mama Mia, breadwinner na ako noon pa man. Sanay akong inuuna ang iba bago ang sarili ko. Kaya siguro nung dumating siya sa buhay ko, kumapit ako ng todo. Akala ko kasi yun na ang pahinga ko. Akala ko kasi siya na ang magiging katuwang ko. Pero nagkamali pala ako. At mula nga noon, pinili kong wag na ulit makipagrelasyon o kahit magmahal man lang. Hanggang sa isang araw, February 11 yun. Hindi ko na lang sasabihin ang taon, Mama Mia. Dapat simple lang ang araw na yun. Isang escape kasama ang mga matatalik kong mga kaibigan. Ilang linggo naming pinagplanuhan ang trip namin sa Siquijor. Booked na ang hotel, planchado na ang itinerary at halos ramdam ko na ang hangin ng dagat
kahit nasa bahay pa lang naman ako. Pero sadyang may mga bagay talaga na kahit anong pilit mo, hindi mo kayang kontrolin. Biglang namatayan ng pamilya ang isa sa mga best friends ko. Nag-back out siya naturally kasi nga namatayan sila, 'di ba? Pero nung may nag-back out na isa-isa na rin silang nagba-back out, Mama Mia. Hanggang sa ang dating plano na 6 sana kami, ako na lang ang natira. Nakaupo ako noon sa kama, hawak ang cellphone ko. Tinitingnan ng reservations na hindi na namin magagamit. Sayang. Hindi lang sa pera kundi sa pagkakataon na sana makalimot ako sa mga problema ko kahit sandali lang. Hanggang sa naikwento ko yun sa isa sa mga kaibigan kong lalaki. Hindi naman kami gaanong close pero kaibigan pa rin ang turing ko sa kanila. Hindi ko rin alam kung bakit mas madalas akong napapalapit sa mga kaibigan kong lalaki simula nung maghiwalay kami ng ex ko. Siguro, Mama Mia, kasi pakiramdam ko mas madaling kasama yung mga lalaki. Walang masyadong drama kaya kapag sila ang kasama ko, hindi ko masyadong naiisip yung aking mga problema at mga pinagdadaanan. Itago po natin siya sa pangalang Earl. Uy, sayang naman yan, sabi ni Earl. Isa siya sa mga kaibigan kong hindi ko masyadong napapansin noon. Tahimik kasi siya, medyo reserved, pero may lalim kapag nagsalita. Ako na lang kaya isama mo? Bigla niyang mungkahi. Napatingin ako sa screen ng cellphone ko. Parang hindi ako sigurado kung tama ba ang narinig ko mula sa kabilang linya. Sure ka ba? Tanong ko. Bakit naman hindi? Sagot niya na hindi ko mawari kung may halo bang biro o sincere. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay pumayag ako, Mama Mia. Siguro dahil gustong-gusto ko nga talagang makatakas kahit sandali sa realidad ng buhay ko. At natuloy nga ang biyahe namin. Kaming dalawa lang ni Earl. Sa buong biyahe, napansin ko ang mga bagay na hindi ko naman napapansin sa kanya noon. Kung paano siya makinig kapag nagsasalita ako. Kung paano niya hinahayaan akong mauna sa lahat. Kung paano siya ngumingiti na para bang napakasinsero niya at wala siyang kahit na anumang itinatago. Mama Mia, mas bata si Earl sa akin ng halos 4 na taon. Pero may kakaiba sa kanya. Hindi mo mararamdaman ang agwat ng edad namin. May maturity siya na bihira mong makita sa karamihan ng mga lalaki. Hanggang sa nakarating na kami sa hotel na pagod pero masaya. 1 kwarto lang. 1 kama lang. Doon na ako medyo kinabahan. Hindi dahil may masama akong iniisip, kundi dahil matagal na akong hindi nasanay sa presensya ng isang lalaki sa ganung kalapit na distansya. Pero nagpanggap pa rin akong kalmado kahit na sa totoo lang, bawat galaw niya, bawat paglapit niya ay ramdam ko, Mama Mia. Gabi na kaya humiga na kami sa kama. Siyempre dahil iisang kama lang, magkatabi kaming dalawa. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng hangin at alon ng maririnig mo mula sa labas. Akala ko matutulog lang kami. Pero bigla kong naramdaman ang pagyakap niya sa bewang ko. Mahina lang yun na para bang nag-aalangan. Agad ko siyang tinabig. Hoy, anong ginagawa mo? Mahina akong sabi na may halong gulat.
Umatras siya sandali, pero maya-maya lang ay bumalik ulit ang pagyakap niya sa akin. Mas mahigpit na ngayon. Mas sigurado. At hindi ko maintindihan kung bakit, pero sa pagkakataong yun, Mama Mia, ay hindi ko na siya itinulak pa ulit. May init na unti-unting kumakalat sa katawan ko. Isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan. Walang pagmamadali sa mga kilos ni Earl. Walang bahid ng pagiging agresibo. Parang ang gusto niya lang ay maramdaman ako sa tabi niya at maramdaman ko rin siya. At dun ko napagtanto, Mama Mia, hindi lang pala siguro ako ang matagal nang may kinikim-kim na lungkot. Sa totoo lang, hindi ko matandaan kung paano talaga nagsimula ang lahat. Kung sino ang unang gumalaw, kung sino ang unang sumuko. Ang alam ko lang sa gabing yun, may bahagi sa akin na muling nagising mula sa matagal na pagkakatulog. Isang bahagi na akala ko ay tuluyan ko nang inilibing. Hindi ko alam kung anong eksaktong oras nagsimulang magbago ang lahat, Mama Mia. Basta ang alam ko lang, hindi na ako umatras. Ang yakap niya, na kanina ay parang nag-aalangan, ngayon ay tila mas buo na. Parang may kumpiyansa na siya na hindi ko na siya itutulak papalayo ulit. At ako, hindi ko rin maintindihan kung bakit hinahayaan ko na lang siya. Matagal na ang panahon na wala akong hinahayaang lumapit sa aking lalaki sa ganitong paraan. Matagal ng panahon na sarado ang puso at katawan ko, Mama Mia. Pero sa gabing yun, sa tahimik ng kwartong yun, sa tunog ng mga alon na parang sumasabay sa tibok ng dibdib ko, unti-unti akong bumitaw sa sarili kong mga pader. Okay ka lang? Mahina niyang tanong. Hindi ako agad nakasagot. Kasi ang totoo, Mama Mia, kinakapa ko pa ang sarili ko at hindi ko rin alam kung anong isasagot ko sa tanong na yon. Pero kalaunan ay tumango pa rin ako. At parang yun lang ang hinihintay niyang senyales. Hindi siya nagmamadali. At yun ang unang bagay na napansin ko. Walang pilitan, walang mga biglaang galaw. Lahat parang dahan-dahan lang. Na para bang binibigyan niya ako ng oras at pagkakataon para magdesisyon. Kung itutuloy ko ba ito o hindi. At sa bawat segundo na lumilipas, pakiramdam ko, Mama Mia, ay mas lalo akong lumulubog sa isang bagay na matagal ko nang iniiwasan at kinakalimutan. Don't get me wrong, Mama Mia. Hindi lang po ito pisikal. Mas malalim pa. At alam kong mas delikado ito. May mga sandaling gusto ko pong umatras. May boses sa loob ko na nagsasabing, "Ano ka ba? Hindi tama tong ginagawa mo." Pero may isa pang boses, mas mahina. Kaya lang pakiramdam ko, yun naman ang mas nagsasabi ng totoo. Na parang yun ang tunay na saloobin ng puso at katawan ko. Pagod ka na. Gusto mo rin namang maramdaman na buhay ka, di ba? Alam mo na isa ito sa mga paraan na maramdaman mo na buhay ka pa rin. At sa gabing yun, Mama Mia, mas pinakinggan ko ang pangalawang boses. Kasi pakiramdam ko,
Siya talaga ang sumasalamin sa kung anong nasa loob ko. At oo, sa gabing yun, hindi ako umatras. Sa gabing yun, pinili ko na magpaubaya. Pinili kong magpadala sa kanyang mga yakap at halik. Mas pinili kong maramdaman ang init at hindi ko na inisip pa kung pagsisisihan ko kinabukasan ang aking mga ginawa. Nagising nga ako kinabukasan, Mama Mia, na may kakaibang bigat sa dibdib ko. Hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa realization na hindi ko na mababawi pa ang naganap kagabi. Tahimik pa rin ang kwarto. Nakatalikod siya sa akin. Mahimbing pa rin ang kaniyang pagkakatulog na para bang walang nagbago sa pagitan naming dalawa. Pero para sa akin, Mama Mia, maraming bagay na ang hindi magiging katulad dati. Napatingin ako sa kisame, pilit na inaalala kung paano ba talaga nagsimula ang lahat. Kung saan ako nawalan ng kontrol, kung kailan ko naisip na pumayag. At Mama Mia, sigurado naman din ako sa isang bagay. Walang pamimilit na nangyari. Hindi niya ako pinilit, bagkus hinayaan niya akong magdesisyon. At ang bagay na naganap sa amin kagabi ay bagay na pinili ko ring mangyari. At yun ang mas mahirap tanggapin sa sarili. Dahil kahit na may anak na ako, Mama Mia, kahit na nagkaroon na ako ng kinakasama at asawa dati, hindi naman po ako pariwarang babae. Hindi naman po ako ang babae na basta-basta na lang pumapayag na maikama ng kahit na sino. Kaya kahit na pinili kong mangyari ang bagay na yon, kahit na aminin ko pa sa inyo na nagustuhan ko rin yung mga naganap, may bahagi pa rin sa akin na tila ba nakokonsensya, na tila ba may kunting pagsisisi. Pagbangon ko, dahan-dahan akong kumilos para wag siyang magising. Pero bago pa ako tuluyang makalayo, ay gumalaw na siya. At bigla niya akong hinila pabalik sa kama. Oh, bakit parang umiiwas ka na? Bulong niya sa akin. Paus pa ang boses dahil kagigising niya lang. Hindi ako makasagot agad kasi hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang gulong nararamdaman ko sa loob ko. Wala. Mahina akong sagot. Pero pareho naming alam na hindi totoo yun. Tumingin siya sa akin. Diretso. At sa mga mata niya, wala po akong nakita ni katiting na pagsisisi sa nangyari kagabi. Wala rin akong nakitang pag-aalangan. Kung meron man, ewan ko kung imagination ko lang, pero parang ang nakikita ko sa mga mata niya ay ang kagustuhan niyang ulitin pa ang lahat ng nangyari sa amin kagabi. Pwede pa ba? Tanong niya ng halos pabulong. At dun nga ako nakasigurado, Mama Mia. Tama nga ang nababasa ko sa kanyang mga mata na gusto pa niyang umisa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Doon ko mas naramdaman ang pagkakaiba namin. Ako, punong-puno ng mga tanong, punong-puno ng kaguluhan. Habang siya naman ay parang siguradong-sigurado sa gusto niya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero hindi ako agad tumanggi sa kanyang hinihingi. Siguro dahil may parte pa rin sa akin na gustong manatili sa sandaling yon. Sa pakiramdam na may taong gusto ako.
na hinahanap ako, na hindi ako nag-iisa. May isang taong gustong lagi akong kayakap at kasama. Pero hindi na katulad ng kagabi ang nararamdaman ko. May halong saya, pero aaminin kong mas nangingibabaw ang kaba. Pagbalik namin mula sa biyahe, dun na nagsimulang pumasok ang lahat, Mama Mia. Yung mga tanong, yung mga what ifs, yung mga bagay na hindi ko iniisip habang nasa Siquijor kami. Habang magkasama kami na para bang magjowa o mag-asawa. Habang gabi-gabi namin noon na pinaparanas sa isa't isa ang init na aming nararamdaman. Mama Mia, oo, habang nasa bakasyon kami, hindi ko na inisip noon kung ano ang mangyayari pagkatapos. Basta, in-enjoy ko na lang ang bawat araw at bawat sandali na magkasama kaming dalawa. Pero Mama Mia, lumilipas ang araw, lumilipas ang oras. At dumating na nga yung oras na kailangan ko nang harapin ng katotohanan. Ano ba talaga kaming dalawa ni Earl? Magkaibigan lang ba kami? O friends with benefits? O baka naman ang nangyari doon ay mananatili lang doon sa Siquijor? Mas bata si Earl sa akin. Pero bakit ganon? Kung tutuusin, habang ginagawa namin ang mga bagay na hindi namin dapat ginagawa sa Siquijor, ay parang klarong-klaro ang isang katotohanan na parang sanay na sanay siya sa ganong setup. At dun ako mas kinabahan, Mama Mia. Hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa posibilidad na baka ako lang ang nag-iisip na espesyal lang nangyari sa amin dun sa bakasyon na yon. Na baka hindi naman talaga ako espesyal. Na baka isa lang ako sa mga babaeng dumaan sa kanya sa ganong klaseng sitwasyon. Naalala ko pa ang mga sinabi niya habang nasa bakasyon kaming dalawa, Mama Mia. Mga salitang hindi ko alam kung compliment ba o simpleng salita lang na kaya niyang sabihin kahit na kaninong babae. At dun ako mas naguluhan. Kasi hindi ako sanay sa ganon. Hindi ako sanay na basta-basta ko na lang ibinibigay ang sarili ko nang walang kasiguraduhan. Si Earl, pangalawang lalaki pa lang siya sa buhay ko na hinayaan kong magkaroon kami ng ganun kalalim at ka-intimate na relasyon. May mga gabing napapaisip ako, Mama Mia. In-enjoy lang ba niya talaga ako? In-enjoy lang ba niya talaga yung nangyayari sa amin dun sa bakasyon? O baka sanay lang talaga siya. Baka yung mga ginawa namin dun sa bakasyon ay hindi naman niya unang beses na ginawa kasama ang isang babaeng hindi niya karelasyon. At mas masakit isipin, Mama Mia, na baka kahit sino na lang ay kaya niyang gawin yung mga bagay na yon. Hindi ko alam kung nasasaktan ba ako dahil may kakaibang nararamdaman na rin ako para kay Earl, o nasasaktan ba ako dahil pakiramdam ko nagamit ako, Mama Mia. Napahawak ako sa sarili ko minsan na para bang bigla akong nakaramdam ng hiya sa mga nangyari. Bakit ko ba hinayaan ang sarili kong magkakaganito? Bulong ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o mahiya, kung dapat ko bang pahalagahan ang nangyari o dapat ko na lang pagsisihan.
Pero sa kabila ng mga tanong, may isang bagay akong hindi maitanggi. Na sa loob ng napakahabang panahon, mula nung nagkalabuan kami ng tatay ng anak ko, yun ang unang beses, Mama Mia, na naramdaman ko ulit na buhay ako. Ang mga gabi na kasama ko si Earl sa isla, yun ang mga gabing naramdaman ko na masaya ulit ako, na nabubuhay ulit ako para sa sarili ko. Pagbalik namin sa realidad, dun ko naramdaman ang tunay na bigat. Hindi na dagat ang kaharap ko. Hindi na hangin ng sikihor ang humahaplos sa balat ko. Hindi na yung pahinga na naramdaman ko doon ang bumubungad sa akin sa araw-araw, kundi ang katahimikan na ng kwarto ko at ang mga tanong na pilit kong tinatakasan. Hindi ko alam, Mama Mia, kung narelax nga ba talaga ako sa sikihor, kung nakatakas nga ba talaga ako sa mga problema at pinagdadaanan ko, o mas lalo ko pang dinamihan at dinagdagan ang mga iisipin ko. Hindi agad na nag-message sa akin si Earl. Lumipas ang isang araw, wala akong natanggap na mensahe mula sa kanya. Hanggang sa naging 2 araw mula nung nakabalik kami. Hanggang sa naging 3 nga. Sa unang araw, sinabi ko sa sarili ko na baka busy lang siya siguro. Na baka may mga inasikaso na naiwan niyang bagay nung nagbakasyon kami. Sa pangalawang araw, sabi ko sa sarili ko, okay lang yan. Wala naman talaga yun, 'di ba? Wala naman kayong usapan sa nangyari. Pero sa pangatlong araw, Mama Mia, hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Bakit ba ako naghihintay? Wala naman kaming label. Wala naman kaming naging usapan. Oo, paulit-ulit naming pinagsaluhan ang isang bagay dun sa bakasyon. Pero wala namang usapan at wala namang sabihan tungkol sa salitang tayo. Pero kahit anong pilit kong maging matatag, may parte sa akin na umaasang may ibig sabihin din kay Earl ang mga nangyari sa amin. Na hindi lang yun mga gabing nadala kami ng aming emosyon at ng init ng aming mga katawan. Hanggang sa ting, isang notification ang tumunog sa cellphone ko. Galing sa kanya. Kamusta ka na? 2 salita, Mama Mia. 2 salita, pero bakit parang bumalik ang lahat? Yung init ng unang gabi namin. Yung mga sumunod na gabi na aming pinagsaluhan. Yung paraan ng pagtitig niya sa akin habang nagiging isa ang aming katawan. At yung pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Na may lalaking handang dumamay sa akin at sumama sa lahat ng problemang pagdadaanan ko sa buhay. Hindi ako agad nag-reply. Tinitigan ko lang muna ang screen ng cellphone ko. Na para bang natatakot akong sagutin ang tanong na yun. Kasi alam kong kapag sumagot ako, babalik na naman ako sa kanya. Okay lang. Simple kong sagot sa tanong niya. Maiksi, mukhang kontrolado. Pero ang totoo, kabaliktaran noon ang nararamdaman ko. Hindi ko in-expect na magiging tuloy-tuloy ang pag-uusap namin pagkatapos noon. Pero naging ganun na nga, Mama Mia. Naging tuloy-tuloy ang usapan naming 2. Araw-araw. Simpleng kumustahan lang. Minsan nagtatawanan sa mga nakakatawang nangyayari sa amin sa trabaho. Minsan naman mga random na kwento lang
tungkol sa kung sino-sino at tungkol sa mga nakaraan at karanasan namin. At doon ako mas lalong nalito, Mama Mia. Kung wala lang yung nangyari sa amin sa Siquijor, bakit parang may effort? May effort na panatilihin ang koneksyon naming dalawa. May effort na kilalanin ang isa't isa. Minsan, bigla niyang sinabi sa akin, alam mo, namimiss ko na ang Siquijor. At baliw siguro ako, Mama Mia, pero iniisip ko na hindi lang yung lugar ang tinutukoy niya, kundi yung mga nangyari sa aming dalawa, kundi yung mga maiinit na sandaling pinagsaluhan namin. May mga gabi na tatawag rin siya sa akin. Magiging mahaba ang aming usapan. Minsan tahimik lang kami pero nararamdaman kong komportable kaming nakikinig sa hininga ng bawat isa. At sa bawat tawa namin, unti-unti akong nahuhulog sa isang bagay na wala naman na sana akong planong pasukin pa ulit. Pero Mama Mia, kasabay ng bawat saya, may kakaibang takot. Kasi hindi ko pa rin talaga alam kung ano ba talaga ako para sa kanya. Isang gabi habang magkausap kami sa chat, bigla akong napatigil. May nakita kasi akong post, Mama Mia. Habang magkausap kasi kami ay nagsuscroll din ako sa mga social media accounts ko sa iba't ibang platforms. Isang babae. Magandang babae at kahit sa picture pa lang, kita mong napaka-confident na niya. At higit sa lahat, Mama Mia, pamilyar ang pangalan sa comment section niya na yon. Oo nga pala. Nandun po ako sa timeline niya, nakatingin habang magka-chat kaming dalawa. Nakita ko ang pangalan ng babaeng yun dun sa comment section ng isa niyang post. Miss you, sabi niya sa comment. Parang biglang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Ang totoo, wala naman talaga akong karapatan. Pero hindi ko maitangging ako ay nasasaktan. Masakit, Mama Mia. Bigla kong naalala lahat ng kinatatakutan ko. Na baka sanay lang talaga siya sa setup naming dalawa. Na baka hindi lang naman ako ang kausap niya. Na baka ganun lang talaga siya. Madaling magsalita, madaling magparamdam. Na baka para sa kanya ang sex ay casual lang na nangyayari sa dalawang consenting adults. At ako lang pala ang naglalagay ng ibang ibig sabihin sa lahat ng mga nangyayari sa amin. Natatakot ako doon, Mama Mia. Takot ako na baka ako lang ang nag-iisip na may espesyal na namamagitan sa aming dalawa. Hindi na ako nag-reply sa kanya ng gabing yun nung makita ko nga ang comment na yun. Lumipas ang ilang sandali, nag-message siya. Oh, bakit biglang parang natahimik ka dyan? Gusto ko sanang sabihin sa kanyang totoo. Gusto ko sana siyang tanungin ng totoong gumugulo sa isipan ko. Ano ba talaga tayo? Ako lang ba ang kausap mo? Pero hindi ko ginawa, Mama Mia. Unang-una, ayokong magmukhang desperada. Ayokong magmukhang naghahabol sa isang taong wala namang plano sa akin. At pangalawa, at ito ang mas totoo, natatakot ako, Mama Mia. Natatakot ako sa magiging sagot niya kapag itinuloy ko ang pagtatanong. Minsan, ang pinakamahirap harapin, hindi yung ibang tao, kundi yung sarili mo.
Umupo ako sa harap ng salamin. Tinitigan ko ang sarili ko. Hindi bilang isang babaeng pumayag sa casual thing na nangyari, kundi bilang isang ina. Isang taong matagal nang nasaktan ng sobra. Hindi nyo nga pala na itatanong, Mama Mia, ang dahilan po ng paghihiwalay namin ng tatay ng anak ko ay dahil nagkaroon siya ng iba. Nagkaroon siya ng ibang babae na katrabaho niya. At siguro yun ang naglagay ng trauma sa dibdib ko, kaya naisip kong wag na lang. Wag nang pumasok ulit sa relasyon. Wag nang pumasok ulit sa sitwasyon na pwede kang masaktan. Pero bakit ganon? Bakit nagpadala ka na naman? Pabulong kong tanong sa sarili ko sa harap ng salamin. Pero kasunod nun, Mama Mia, ay isa ding realisasyon. Baka matagal mo na ring nararamdaman na may gusto ka kay Earl. Kaya ka siguro pumayag na sumama siya sa'yo sa Siquijor. Kaya ka siguro pumayag na iisang kwarto lang sa hotel ang gagamitin ninyong dalawa. Doon ko na-realize ang totoo, Mama Mia. Hindi lang pala talaga basta tawag ng laman at katawan ang nangyari sa aming dalawa ni Earl. Kundi may isang damdamin na rin palang umuusbong sa puso ko noon na pilit kong tinatanggihan. Pilit kong wag pansinin dahil nga nangako ako sa sarili ko na hindi na ako muling magmamahal o makikipagrelasyon pa. At dahil nga doon sa naganap, doon sa mga nangyari, hindi na lang katawan ko ang naaapektuhan dahil sa mga naganap nung mga gabing magkasama kami sa Siquijor, kundi pati puso ko na rin. At minsan, Mama Mia, yun talagang mas delikado eh. Kapag puso mo nang nakataya, kapag puso mo na ang naaapektuhan. Kasi yun ang hindi mo na talaga kayang kontrolin. Kasi kahit anong sabihin ng isip ko, sa puso ko, Mama Mia, alam kong si Earl na, siya na ang hinahanap nito. At kahit anong deny ko sa sarili ko, ramdam ko na nakapasok na siya ng tuluyan dito sa aking puso. Mama Mia, ilang araw ko ring pinigilan ng sarili ko. Nagpapanggap na okay lang ako. Na kaya ko. Na casual lang ang nangyari sa Siquijor. Na hindi ko kailangan ng sagot. Na hindi ko kailangan ng paliwanag, ng clarification tungkol sa nangyari sa amin. Pero habang tumatagal, mas lalo akong kinakain ng mga tanong. Hanggang isang gabi, hindi ko na talaga kinaya. Ako na ang naunang mag-message sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap, Earl? Nang seryoso? Halos 1 minuto din bago siya nakapag-reply sa message ko na yun. Pero pakiramdam ko, halos 1 oras ang lumipas. Oo naman. Bakit? Anong meron? Napahigpit ang hawak ko sa cellphone ko. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Diretso na to. Wala nang paligoy-ligoy pa. Deserve ko rin naman ng clarification, 'di ba? Kung ayaw niya, at least mauumpisahan ko ng mag-move on. Ano bang meron sa ating dalawa? Ilang segundo matapos kong ma-send yun, wala akong natanggap na reply. Hanggang sa, friends tayong dalawa, 'di ba? Parang may bumagsak sa dibdib ko, Mama Mia. Mabigat, masakit,
At hindi ko inaasahan na ganun kasimple ang sagot niya. Friends, ganun lang pala yun sa kanya. Ang mga friends pala niyang babae ay ikinakaman niya kapag may pagkakataon. Ganun ba yun? Hindi ako nakasagot agad. Hindi dahil sa wala na akong gustong sabihin, kundi dahil ang dami-dami kong gustong itanong na hindi ko alam kung paano magsisimula. Friends, ganun ba talaga ang ginagawa ng magkaibigan? Pero pinili kong maging kalmado. Pinili kong wag magmukha o magtunog desperada. Friends lang pala yun lahat? Tanong ko. Hindi naman tayo nag-uusap tungkol sa label, di ba? Sagot niya. At doon ko na-realize, Mama Mia, tama nga naman siya. Wala nga naman kaming napag-usapan dalawa. Wala nga naman palang mga pangakong nabitawan. Wala din kami. Walang salitang tayo sa pagitan namin. Pero hindi ibig sabihin na dahil wala ang lahat ng yun, wala na ring masasaktan. Yung nangyari sa atin sa Siquijor, tuloy-tuloy kong tanong, ano naman ang tungkol dun? Na-enjoy naman natin yun pareho, di ba? Isang simpleng sagot. Simple pero parang sampal para sa akin. Kasi para sa kanya, isang experience lang yun. Isang moment. Isang bagay na pwedeng balik-balikan, pero hindi naman kailangang panindigan. Hindi ko na pinahaba pa ang usapan naming dalawa. Gets, sagot ko. At dun ko na tinapos ang lahat, Mama Mia. Pero hindi ibig sabihin na natapos na rin ang nararamdaman ko. Sa mga sumunod na araw, unti-unti akong lumalayo. Hindi na ako nagre-reply agad sa mga messages niya. Hindi na rin ako tumatawag. At hindi na rin ako naghahanap. At napansin niya ang lahat ng pagbabagong yun. Bakit parang nag-iba ka? Sabi niya isang araw. Ngumiti lang ako sa sarili ko habang binabasa yon. Parang nag-iba ako. Ano bang ini-expect niya? Na pagkatapos naming pag-usapan na wala lang yung nangyari sa amin sa Siquijor, magiging ganun pa rin ako? Wala naman, busy lang. Sagot ko. Pero ang totoo ay pinipilit ko talagang ilayo ang sarili ko sa kanya. Kasi alam ko na kung hindi ko gagawin yon, lalo lamang akong masasaktan. Isang gabi habang natutulog ang anak ko sa tabi ko ay napatingin ako sa kanya. Tahimik ito. Payapa. Walang alam sa gulo sa isipan ko. At doon ko na-realize, Mama Mia, na hindi ako pwedeng manatili sa isang bagay na hindi naman sigurado. Hindi ako pwedeng masanay sa pansamantala. Hindi lang dahil sa akin, kundi dahil may anak akong tumitingin sa akin bilang buong mundo niya. Huminga ako ng malalim at sa wakas pinili ko ang sarili ko. Hindi naging madali. May mga gabing gusto ko pa rin siyang i-message. May mga araw na gusto ko siyang hanapin. Pero bawat beses na naiisip ko yung sagot niyang, friends naman tayo, 'di ba? Bumabalik ako sa realidad na hindi lahat ng nararamdaman mo katumbas ng nararamdaman din ng iba. Lumipas ang mga araw, unti-unti akong nagiging okay. Hindi pa buo, pero mas maayos na. Hindi ko na siya hinanap, Mama Mia. Hindi ko na rin nire-replyan ang mga messages niya. Nilagay ko siya sa restricted account. Syempre, hindi ko siya blinak dahil kapag ginawa ko yun, iisipin niya na apektado ako, 'di ba? Nilagay ko lang siya sa restricted accounts para naman hindi niya malaman na hindi ko nakikita
o nababasa ang message niya kapag hindi ko pinupuntahan sa mga restricted accounts ko. Ilang beses ko rin talagang pinigilan ang sarili ko, Mama Mia. Pinigilan ang sarili ko na wag siyang i-message, na wag tignan kung may mensahe ba siya para sa akin. Ilang beses kong pinigil ang sarili ko. Alam niyo ba na tuwing gabi, ang ginagawa ko ay nilalagay ko sa malayo ang cellphone ko mula sa aking higaan? Yun bang talagang maglalagay ka pa ng effort para makita o makuha o mahawakan yung cellphone mo? Ganun ang ginagawa ko para hindi ako matempt na i-message siya. Hanggang sa lumipas nga ang mga araw na nagiging successful naman ako sa nais ko. Hindi ko siya na-message. Hanggang sa 2 linggo na wala akong mensaheng pinadala sa kanya at wala ding ni isang mensahe mula sa kanya ang binasa ko. Hanggang sa halos tuluyan ko na siyang natanggal sa sistema ko. Hindi man ganap, pero sapat na para kayanin ko na ang bawat araw na hindi siya masyadong iniisip. Hanggang isang gabi, Mama Mia. Ting notification. Tiningnan ko yun. Isang text notification. Mama Mia, wala mang pangalan niya, pero alam kong galing yun sa kanya. Kasi kilala ko naman yung cellphone number niya kahit dinilit ko pa. Matagal ko munang tinitigan yun bago ko binuksan. Para kasing bumalik ang lahat ng sakit na pilit ko nang kinakalimutan. Pwede ba tayong mag-usap, please? Maiksi niyang pakiusap. Pero iba ang dating nun sa akin. Hindi katulad ng dati. Ngayon, parang may bigat. Parang may urgency. Hindi ako sumagot agad. Inisip ko kung sasagutin ko ba. Inisip ko kung masasayang ba ang 2 linggong pambabaliwala ko sa kanya. Masasayang ba ang ilang araw na pamimilit ko sa sarili kong kalimutan ang lahat sa pagitan naming dalawa? Pero, Mama Mia, hindi ko rin kayang i-ignore ang message niya na yon dahil alam ko na kapag hindi ko siya nireplyan, iisipin niyang napaka-apektado ko dun sa mga naganap sa amin at dun sa naganap din na usapan namin sa text tungkol sa pagiging friends lang naming dalawa. Pinalipas ko muna ang halos 10 minuto bago ko siya nireplyan. Bakit? Anong meron? Sagot ko. Hoping na sana naging malamig ang dating ng mensahe nun sa kanya. Halos instant ang naging reply niya sa akin. Pwedeng hindi dito sa cellphone. Pwedeng magkita tayong dalawa. Importante lang talaga. Napapikit ako sandali. Alam ko, Mama Mia. Alam kong dapat tumanggi ako. Dahil may bahagi sa akin talaga ang gustong tumanggi pero tila may mas malakas na bahagi sa akin na gustong makausap siya ng personal. Na gustong makumpronta siya ng personal at malaman ng personal ang tungkol sa kanyang nararamdaman tungkol dun sa naganap sa amin sa Siquijor. Inisip ko na lang, Mama Mia, eto na ang magiging closure ko. Hindi naman kami pwedeng manatiling magkaibigan pagkatapos nung nangyari. Kaya sige na, hahayaan ko na mawala ang pagkakaibigan naming dalawa. Basta magkaroon kami ng closure. Magkaroon kami ng tamang pagtatapos. Kahit kung tutuusin, wala namang naging tamang pagsisimula sa pagitan namin. Okay, sige. Sabihin mo kung saan at kailan. Sagot ko. Agad siyang nag-reply.
Nagbigay ng oras. Kinabukasan agad. Tapos sa isang lugar na medyo hindi dinadayo ng tao. Nagkita kami sa isang cafe, Mama Mia. Tahimik ang cafe na yun. Halos walang katao-tao. Pagdating ko, nandun na siya. Ewan ko pero pakiwari ko ay mukha siyang pagod. Mukhang hindi maayos. Malayo sa lalaking nakasama ko noon sa Siquijor trip naming dalawa. Malayo sa Earl na parang tila may kumpiyansa sa sarili. Salamat at dumating ka, sabi niya. Hindi ako ngumiti, Mama Mia. Diretso lang akong umupo. Gusto ko na sana siyang sigawan. Na ang kapal-kapal naman ang mukha niyang mag-request pa ng personal na pagkikita pagkatapos ng naging usapan naming dalawa. Pagkatapos niyang sabihin sa akin na friends lang kami. Pagkatapos niyang sabihin sa akin na nag-enjoy ka rin naman, 'di ba? Nakakainis. Gusto ko siyang sampalin pero pinigilan ko ang sarili ko. Oh, andito na ako. Busy ako, Earl. Alam mo namang may anak ako. Anong kailangan mo? Bakit kailangan pa talaga nating mag-usap at magkita? Huminga siya ng malalim na para bang pinipilit buuin ng kanyang sarili pati na rin ang mga salitang gusto niyang sabihin. Alam kong nasaktan ka. Halos tumawa ako noon. Nasaktan? Paano mo naman nasabing nasaktan ako? Masyado ka namang feeling dyan. Tinanong ko lang yun. Para naman kahit papano, alam ko 'di ba, na wala akong pinapaasa at para hindi rin ako umaasa sa wala. Maricel, pakinggan mo muna ako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ka umiwas sa akin nitong mga nakaraang araw. Hinayaan kita kasi akala ko ayaw mo lang akong kausap. Na ayaw mo lang akong kasama. Na ayaw mo lang akong kachat. Akala ko baliwala lang sa'yo ang nangyari sa atin sa Siquijor. Naguguluhan ako habang nagpapaliwanag siya noon, Mama Mia. Anong ibig mong sabihin? Di ba nag-usap na tayo tungkol dun? Di ba tinanong na kita kung ano tayo? Di ba sabi mo pa nga sa akin, friends naman tayo, di ba? Nakalimutan mo na ba? Tignan mo sa messages mo. Tignan mo sa chat history mo. Andun. Tinanong kita eh. Umiling siya, Mama Mia. Hindi. Hindi ko na makita yun doon. Kasi na-delete na eh. Wow. Dinilit mo pa talaga? Okay. Gusto mong ipakita ako sa'yo? Kinuha ko ang cellphone ko, Mama Mia. Pumunta ako sa Messenger. Tinanggal ko siya sa mga restricted accounts. At dun ako nagulat dahil ang dami na pala niyang messages. Isa-isa kong binasa ang mga yun. Naguguluhan na tila wala akong naintindihan. At siguro, Mama Mia, napansin din niya na naguguluhan ako. Na wala akong naiintindihan. Blinak mo ba ako? O naka-restricted ako? Hindi ako makasagot. Maricel, alam ko na ang totoo. Dati hindi ko alam kung bakit ka umiiwas. Dati hindi ko alam kung bakit hindi mo na ako nire-replyan at hindi mo na nga binabasa ang mga messages ko sa'yo. Pero nalaman ko ang totoo. Napakunot no ako, Mama Mia. Mas lalo akong naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Doon niya kinuha ang cellphone niya. May pinakita siya sa akin. Messages, Mama Mia.
Message exchange nila ng isang babae. At nung tignan ko, yung parang profile picture na maliit sa gilid ng messenger niya, dun ko nakita na yun yung parehong babae na nag-comment sa kanyang post dati ng miss you. Nanlamig ang katawan ko habang binabasa ko yon. Habang binabasa ko ang exchange of messages nilang dalawa. Hindi niya ako hinayaang magtanong. Siya na ang kusang nagpaliwanag sa akin. Siya si Melanie, ex ko. Sabi niya. At doon nagsimulang mag-connect ang lahat sa akin. Ex ko siya pero gusto niya na magkabalikan kaming dalawa. Open siya sa bahay kaya nakakapunta siya sa amin. Siguro kasalanan ko rin. Kasi hindi ko sinabi sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko na wag na siyang papuntahin. Kasalanan ko rin dahil matagal ko nang hindi nilalagyan ng password tong cellphone ko. Akala ko nung kinukwento kita sa kanya, akala ko genuinely masaya siya para sa akin. Pero hindi pala. Nung nalaman niyang may naging kaklose ako at ikaw yun, meron pala siyang ibang binabalak. Paliwanag sa akin ni Earl. Maricel, nung araw na nag-text ka sa akin nung gabing yun, lasing ako eh. Nagpunta kasi kami ng mga pinsan ko sa bahay nila. Tapos, nagkainuman. Ayun, nandun siya. Di ko alam, pinakialaman pala niya yung cellphone ko. At oo, siya yung nakachat mo nung nagtanong ka kung magkaano-ano tayo. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ikaw yung kachat ko? Umiling siya. Hindi. At doon ko naalala yung mga gabing bigla siyang nagiging cold. Yung mga reply na parang hindi siya. Yung mga pagkakataong tila may kutob ako pero binabaliwala ako. Dahil inisip ko lang na baka may iba siyang kasama kaya hindi niya masyadong nire-replyan ng mga messages ko. Binubuksan pala niya yung cellphone ko. Tapos minsan, siya yung nagre-reply sa'yo at dinidelete niya yung chat ninyong dalawa sa account ko. Parang may kumurot sa puso ko, Mama Mia. So lahat ng sinabi niya sa akin, lahat ng akala ko, lahat ng iniisip ko, hindi totoo, Maricel. Tahimik siya, Mama Mia. Pero bakit wala kang sinabi sa akin agad? Nung nangyari sa atin sa Siquijor, bakit hindi mo agad klinaro sa akin? Kasi natatakot ako. Kasi iniisip ko baka hindi ka pa nakaget over sa ex mo, sa ama ng anak mo. Iniisip ko na baka kapag tinanong kita, tuluyan kang mawawala sa akin. Natakot ako na baka hindi ka maniwala sa akin. Sabi niya. At diretso ang mga tingin niya sa mga mata ko. Natakot akong magalit ka kapag pinag-usapan natin yun. At natakot ako na baka mawala ka ng tuluyan sa buhay ko. Napatawa ako ng mahina. Pero aaminin kong sa kabila ng kilig ay nasasaktan pa rin ako, Mama Mia. Pero sa takot mo na yun, nawala pa rin ako, diba? Wala siyang sinabi. At doon ko nakita, ang lalaking sigurado noon ay parang puno na ng pagsisisi ngayon. Hindi ko alam na ganyan ka kaimportante sa akin, Maricel. Hanggang sa nawala ka. Hanggang sa inisip ko na
Kung mawawala ka lang din sa akin ng tuluyan, mas mabuti pang malaman mo ang totoo. Please, bigyan mo naman ako ng chance. Napapikit ako, Mama Mia. Heto na yung moment na matagal kong iniisip. Yung pagkakataon na babalik siya. Maghahabol. Kung bibigyan kita ng chance, hindi ba tayo magugulo ulit? Hindi ko nahahayaang mangyari yon. Hindi ko nahahayaang guguluhin pa niya ulit tayo. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay bigla niyang denial pang video call yung babae. Wala pang ang 3 ring ay sumagot na ito. Earl, I miss you. Agad niyang sagot. Pwede ba, Melanie? Sinabi ko naman sa'yo, diba, na wala nang tayo. At pwede ba? Galit pa rin ako dun sa ginawa mo. Earl, alam mo naman ginawa ko lang yun dahil ayoko mapunta ka sa iba. Eto, Melanie. Eto, si Maricel. Siya ang babaeng totoo kong mahal. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay iniharap niya sa akin ang camera ng cellphone niya. Nakita ko ang reaksyon ng Melanie. Nagulat siya na napahiya. At wala pang 3 segundo ay pinatay niya na yung tawag. Pagkatapos ay nag-chat siya kay Earl at minura niya ito. Di mo naman ako kailangang ipahiya, Earl. Sabi niya. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, na totoo ang nararamdaman ko sa'yo, Maricel, hayaan mo sana akong patunayan sa'yo araw-araw kung gaano kita kamahal. Pagkatapos nun, Mama Mia, yun nga ang ginawa ni Earl. Nanligaw siya sa akin. Formal siyang nagpakilala sa mga magulang ko. Nagpakilala sa anak ko. Hindi naglaon ay tuluyan na ring nahulog ang loob ko sa kanya. Dahil ang totoo, hindi naman talaga ako tuluyang nakaget over dahil talagang mahal ko naman talaga siya sa puso ko. Sa ngayon, Mama Mia, pinaplano na namin ni Earl ang magiging kasal namin. August of 2026 namin planong mag-isang dibdib. Nakausap ko na rin yung ex ko, kasama ang anak ko at si Earl. Nagkaayos na rin kami, Mama Mia. Sa ngayon, kahit medyo krisis, ay tuloy lang ang plano sa kasal namin. Simple lang ang magiging kasal namin pero alam kong yun ang magiging pinakamasayang araw sa buhay ko. Maraming salamat po, Mama Mia. Salamat sa pagbibigay niyo ng oras para maibahagi sa iba itong kwento ko. Hindi man naging ideal ang pagsisimula naming dalawa ni Earl. Ang importante ay pareho naman kaming lumalaban para panatilihing masaya at maayos ang isang pamilyang pinili naming buuin. Maraming salamat po ulit. Nagmamahal, Maricel. Oy, nakakakilig yun, aminin nyo. Oh, kahit medyo tagilid yung umpisa, 'di ba? Tagilid kasi nga may mga bagay na ginagawa sila na hindi dapat ginagawa ng mga, alam nyo na, charot lang. Maraming salamat, Maricel, sa pagbahagi mo ng iyong magandang kwento dito sa ating programa. Nawa po sa mga nakikinig ngayon nagustuhan nyo ang ating ibinahagi, and please do not hesitate to like and share this video or this kwento or this upload kung ano mga tawag nyo dito dahil wala ngang on-cam video, diba? Paki-like at follow na rin o subscribe dito sa ating channel kung hindi pa po kayo subscriber. And speaking of subscribers, may mga subscriber tayo na hindi lang basta-basta nag-subscribe dito sa atin, kundi nagpa-member pa talaga dito sa ating program. At dahil dyan, nako, lubos na masaya ang puso ng inyong Mama Mia. Maraming thank you
sa atin pong mga members. Hello ako kay Freaky, kay Mila Raduban, kay Gail Easy, kay Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Diane Martinez, Smackdax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Hulin Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Giana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab, at syempre ang nagbabalik na si Jasmine Magbanwa. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagmamahal at pagsuporta dito sa channel natin. At syempre maghe-hello din ako sa ating mga subscriber na kahit hindi makapag-subscribe dahil yung iba hindi alam kung paano. Yung iba naman ay walang Jujay. Kaya eto, isa-shoutout ko pa rin kayo. Hi kay May Dela Serna, maraming salamat. Kay Ruby Ramos, Fredelyn Dela Cruz, Naomi, Christine Madoro, thank you very much. Micha Ay, hello! Hi din kay JM Dato, maraming salamat. Kay Drex, thank you so much. Hello din ako kay Rosemary Sanchez, maraming thank you. Hi din kay, sino pa to? Cutie Hot Mom, hello! Follow ng kaniyang page, ang Shop in Style. Ayun, maraming salamat Cutie Hot Mom. And syempre maraming salamat sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na nagsasabing kung meron sana kayong kwento dyan na inililihim nyo pa hanggang ngayon, ay nako, wag nyo nang panatilihing lihim yan. I-email nyo na po yan at ikwento dito sa ating programa. Ayan po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. Paalam sa inyong lahat. I love you hanggang sa susunod nating kwento. Bye-bye!